Ari nga ho at nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon na makabalik at makapaligo nga ho ulit din sa Puerto Galera. Sa sobrang init nga ho ng panahon ay i-mention nyo na nga ho ang mga kaibigan nyo para naman barkadahan na kayo na magpunta dito. Ay di tapusin nyo na nga lang ho ang vlog na ito at malalaman nyo nga ho kung saan parte ito sa may puerto. Chari! Pero bago nga ho tayo makapunta sa Puerto Galera ay di ari nga ho ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Pagkalabas ko nga ho sa kwarto ay agad naman nga ho ako'y nakita ng mamata ko nga ho ay napagalitan niya. Tanghali na nga raw ho akong magising at siya nga daw ho ay nakapamili na sa bayan ng aming mga paninda. Ay pagbalik nga daw ho niya ako'y tulog pa. Kaya naman nga ho sa mga puntong ito ay dinag-chat na nga ho ako sa mga kaklase ko. At sabi ko nga ho'y mauna na sila at susunod na lamang ako. Ang hindi ko nga lang ho sigurado ay kung nakatunog yata ang mama na ako'y magpeperto. Kaya naman nga ho kahit maaga pa siya nga ho ay high blood na. Chari! Ay kapag ang mama pa naman nga ho ang nagdesisyon ay wala na nga ho talaga akong kapag-asan makapunta pa. At dahil ako naman nga ho ang kanilang tagapagmana ay di ako nga ho ay nakaisip ng magandang idea. Nakita ko nga ho ay mga chicherya namin na tanghali na nga ho ako'y nandili pa sa loob ng bahay. Kaya naman nga ho sabi ko ay ilalabas ko muna. Sa palagay ko nga ho ay tamang-tama aray pampawala nga ho ng high blood ng aking mama. Pero aray nga hong pagsasabit ng mga chicherya ay hindi nga ho sapat para payagan nga ho tayo na magpunta sa puerto. Charit! Kaya naman nga ho dali-dali ko nang tinawag si Yurit. Sabi ko nga ho tulungan niya muna ako sa paglilinis para nga ho mabilis matapos at ako nga ho ay makapagpaalam. Pinangakuan ko na nga lang ho na papasalubungan ko nga ho siya ng buhangin ng Puerto Galera kapag naman nga ho ako'y pinayagan ng mama. Charit! At pagkatapos naman nga ho naming maglinis ni Yuri ay hindi ko pa rin naman nga ho nakikitang nagsasalita ang mama. Kaya naman nga ho sabi ko ako'y maliligo muna. At para naman nga ho hindi tayo maging problema sa iba ay di aring nga ho at maglalagay tayo ng deodorant. Medyo aesthetic pa naman nga ho tayo for today's video ay baka naman nga ho mamaya nangangamoy ang kilikili ng tao na ito. Chari! Sinuot ko na nga rin ho pala muna ulit ang atin nga ho mga perlas ng silanganan at tayo nga ho ay syempre magpapakaturista muna ulit sa sariling bayan. Chari! Tapos sa mga punto nga ho namang ito ay talagang nilaksan ko na nga ho ang aking loob na magpaalam dahil nga ho mamaya ay baka hapon na ay wala na nga ho akong dagat na maabutan. Chari! Sabi ko nga lang ho ay ako'y may liguan laang ha. Ang sagot naman nga ho sa akin ay liguan na naman nga daw. Ay akala yata ay dyan laang ako sa may bayan. Ay di nung humarap nga ho siya sa akin ay dinakita niya nga ho na ako ay medyo pormado. Kaya naman nga ho sabi ko sa puerto nga ho ang liguan kasama nga ho ang mga kaklase ko. At ang tanong naman nga ho agad sa akin ay kung gagamitin ko nga daw ho ang ruse. Hinabol nga ho pala ako ng mama dito at nahuli nga ho ako na siya ay aking binibidyuhan. Chari! At nung maayos naman na nga ho ang lahat ay di rin nga ho at dali-dali na akong lumabas din. At anong oras na ho are? Alas 10 na ata. Ay kapag nga ho mga ganaring oras na ay madalang na nga ho ang mga palabas na tricycle. Wala din naman nga ho kung planong gamitin ang ating rusi dahil napakalayo ho ng Puerto Galera ay nakakapagod nga ho ang mag-drive papunta doon. At bukod nga ho doon ay hindi rin ho yan ipapaharam ng ating mama at gamitin nga ho nila pagdating nga ho ng hapon. After naman nga po ng 10 minuto kong pag-aantay ng tricycle ay di may dumaan na nga ho ang kaso laang ay punong-puno. Medyo nag-aalala na nga rin ho pala ako dito dahil nga ho ang mga kaklase ko ay nasa San Teodoro na ng mga oras na ito. Hindi rin naman nga ho nagtagal ay may dumaan na rin nga ho ang tricycle kaya naman nga ho tayo ay nakasakay na. 15 to 20 minutes na biyahe nga ho are palabas nga ho ng aming barangay papunta nga ho sa bayan ng Baco. At pagkarating naman nga ho natin dinis sa bayan ay didini na nga ho tayo mag-aantay ng biyahe papunta naman nga ho sa Puerto Galera. At sa pakilasa ko nga ho ay naayon na sa atin ang panahon dahil napakabilis nga ho ng mga sasakyan ngayon. Isipin nyo nga ho pagkababa ko nga ho ng tricycle ay di ilang minuto nga lang ho ako nag-antay at may dumaan na nga ho agad na. At nung makarating nga ho kami dinis sa may bandang San Teodoro ay di nga man din ho sigsag na ang daan dito. Tinigil ko na nga rin ho pala dini ang pagsa-cellphone ko dahil bigla nga ho ako nakaramdam ng sakit ng ulo. Hindi ko na nga ho matandaan yung huling beses na ako nga ho ay nalula sa biyahe. At kahit papaano nga ho ay di ako nga ho ay nasanay. Pero hindi na rin naman nga ho ako nagulat na ako nga ho ay nalula ngayon din sa biyahe na ito. Dahil bukod nga ho sa hindi na ako nakapag-agahan ay alas 11 na ho ito. Kaya naman nga ho ang gutom ko na rin siguro. Tapos hindi pa nga ho nakatulog agad kagabit. Paano nga ho ay excited na magpapunta din eh. At after nga ho ng mga kulang-kulang isang oras laang yatang biyahe ay di rin nga ho nakarating na ako sa Puerto Galera. At ang pagkakabilis nga ho magpatakbo ng driver. At pagkababa ko naman nga ho ng jeep kahit medyo nalulula pa nga ho ako ay di rin nga ho agad ko namang hinanap nga ho yung bahay na aming tutuluyan ngayong gabi. Mabuti na nga lang ho at meron din kaming kaklase na taga-Rini. At pagkarating ko naman nga ho dito sakto nga ho ay naluto na daw ang lahat ng kakainin na dadalhin nga ho sa dagat. Kaya naman nga ho wala pang 10 minuto nung ako nga ho ay makarating dito ay di kami nga ho ay umalis na malapit agad. Din lang naman nga ho ang liliguan namin. Ang kaso naman nga ho ay kung lalakadin ay medyo baka nga ho matagal. At dahil 20 din lang naman nga ho ang pamasahe ay di rin nga ho sumakay na lang kami sa tuktok at nang kami nga ho ay makarating na kaagad doon. At alam nyo ga ho pagkarating namin din ay inintindi nga ho agad kami na rin nga ho at mga pinsan pala rin ng aking kaklase. Kaya naman nga ho pagkatapos na maihain ari nga ho ang aming mga pagkain ay di sabay-sabay na nga rin ho kaming nagsikain. Dahil nga ho bandang alas 12 na ito kaya naman nga ho katala sa gutom ari nga ho ang aming mga pagkatao.
Charis. At sa sobrang gutom nga ho ng mga tao na ito ay pagkatapos nga ho ay pinabuksan na nga ho agad kay Camille aring pakwan. Busugin na nga daw ho namin ang aming mga sarili dahil once nga ho na kami nakapunta sa dagat ay pihado nga ho wala ng alisan. Paano ga ho ay hindi na namin sigurado kung masusundan pa nga ho ang outing na ito. Charis. Kaya naman nga ho hanggat mga bata pa ay di sulit-sulitin na. Charis. Ay di ari nga ho at papunta na kami doon sa may bandang kay Mama Mary. Nandito nga lang ho pala kami sa may bandang Dulangan din nga ho sa may Puerto Galera. At pagkarating nga ho namin dito ay di nagpitsura na nga ho at pagkatapos noon ay di nagsugbuhan na nga ho itong mga kasama ko. Kung mapapansin nyo nga ho ay medyo naambun at wala naman nga ho talagang kaaraw-araw ngayon. Dahil alam nyo naman nga ho tayo gusto lagi nasa outing, ang kaso naman nga ho ay ayaw mangitim. Charis. At nung kami naman nga ho ay napagod na sa Kalalangoy, ay dari nga ho kaya may umahon na para naman nga ho makapagpahinga muna. At habang kami naman nga ho ay nagpipicturan dito, ay napansin ko nga ho na parang maganda na nga ho umakyat kay Mama Mary. Ay naman nga ho ang ginawa ko ay dinayakag ko na nga ho ang mga tao na ito. Extra challenging at kailangan mo din nga ho talagang mag-ingat kapag nga ho ikaw aakyat dito dahil bukod nga ho sa matataas ang bato, ay napakadulas nga din ho minsan ng ibang part dahil nga ho sa umulan. At pagkarating ko naman nga ho din ay di kinamista ko nga ho muna si Mama Mary. Ay nung makarating nga ho ako dito ay iba ho pala talaga ang view dahil ari nga ho ay madalas ay nadadaanan nga laang at ari naman nga ho ay tabing highway lang. Dini nga ho sa side na ari ay dini nga ho kami naligo, ang kaso nga lang ho ay parang medyo maraming basura. Kaya naman nga ho ang biro ko dini sa mga kaklase ko ay kami nga ho ay kaya nasa Puerto ay magki-clean off drive nga ho muna. Charis. Tapos ang tanong ko naman nga ho sa aking kaklase ay kung marami nga hong nalulunod din at bakit nga ho kako tinayuan ng Mama Mary. Ang kaso naman nga ho ay hindi pala yun ang dahilan kung bakit may Mama Mary dito. Nung unang panahon pala ho ay nakita si Mama Mary dito sa may bato at simula nga ho noon ay dinilagyan na nga ho nila ito ng kanyang ribulto. At bukod nga ho doon ay nagawaan din pala ho yan ng movie at mga ilan nga hong dokumentary. At pagkatapos naman nga ho noon ay di kami nga ho ay bumaba at nagkaya-kagan nga hong bumalik dun sa aming venue. Nagutom na nga daw ho sila sa Kalalangoy kaya naman nga daw ho kami ay magmerienda muna ng pansit. Tapos hindi ko nga ho dito alam bakit tawa ng tao ang ating Mima na yan. Charis. At dahil medyo nagutom din naman nga ho ang aking pagkatao ay di hindi ko na nga rin ho pinalampas aring ulo at hindi ko na nga ho kayang itira pa sa aso. Charis. At pagkatapos nga ho noon ay di bumalik na nga ho kami sa dagat at dito na nga ho nagsimula na ma-full storage ang aking cellphone. Ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa panonood. At kung gusto nyo nga hong matuloy ang outing nyo with your barkada ay di i-share nyo na nga ho ito at i-mention nyo nga ho sila. Charis. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.